Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Paul. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay ikasyam ng Enero. Pinagdiriwang ng Simbahang Katolika dito sa Pilipinas ang kapistahan ng Jesus Nazareno. Kaya't sa ating pagdulog sa banal na Eukaristiyang ito, nawa patuloy na maipaalala sa atin ng krus ni Jesus na nakamit natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, ng kanyang paghihirap at ng pagkamatay sa krus. Kaya't patuloy tayong dumulog sa kanya, kumapit sa kanyang mabathalang awa at pagpapala. Kaya't aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kami makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino mang matukan nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo yon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga, nangyayari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Dadapwat noong sila'y lilipunin na ng Diyos. Nagsisi ang karamihan sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yaong pakunyarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso naghahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayon paman palibhasa Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninukluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag sa lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikarangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasamba sa'yo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas si Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa lahat po ng mga pilgrims na naririto, mga deboto ni Santo Padre Pio, uli po ay magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Salya. Ito po ang sigaw ng mga deboto kay Jesus Nazareno. Salya. Hindi ko po alam kung pamilyar po tayo sa salitang ito, pero ito'y isinisigaw ng mga deboto kay Jesus Nazareno sa tuwi-tuwi nang mag-uumpisa ang prosesyon sa Kanya o kaya naman ay habang umaandar na ang Kanyang parada. Ibig sabihin ng salya'y tulak. It requires a strong force and it requires full of energy. Sa libu-libong taong pumupunta at dumadagsa sa Quiapo para sa kapistahan ni Jesus Nazareno, kailangan ng todong lakas, kailangan ng buong enerhiya upang ikaw ay hindi makain ng dagat-dagat ng taong naroroon. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa ating pagdiriwang ngayon ng kapistahan ng mahal na poong Nazareno, tayo ay muling inaanyayahan na magnilay sa dakilang pagmamahal at sakripisyo ng ating Panginoong Yesus. Ang imahe ng Nazareno ay magsisilbing paalala sa atin ng kanyang paghihirap at pagkabuhay sa krus para sa ating kaligtasan. Kaya nga po, 3 punto ang atin pong iiwan para sa ating pagninilay sa araw na ito ng kapistahan ng Jesus Nazareno. Una, ang krus ng buhay. Ang mahal na poong Nazareno ay nagdadala ng mabigat na krus. Alam natin ang kanyang imahe. Nakikita po natin yan. At ito ay sumasalamin sa ating kanya-kanyang krus ng buhay. Lahat tayo may kanya-kanyang pasanin. Problema, sakit, pagsubok sa buhay, mga alalahanin, iba't iba. Ngunit sa gitna ng mga ito, tinuturuan tayo ng Nazareno na yakapin ang krus ng may pananampalataya. Sabi nga ni Jesus sa mabuting balita, kung sino man ang nais na sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Kaya na lamang yung kanyang pag-ibig. Na dahil sa pag-ibig na iyon, hinayaan niyang pasanin yung krus, yung mabigat na krus. Hinayaan niyang siya'y magpakasakit. Hinayaan niyang siya'y maghirap. At hinayaan niyang siya'y mamatay sa krus because of His love. Kaya mga minamahal kong kapatid, ngayong araw na ito, tingnan nawa natin ang mga krus ng ating mga buhay na maaaring ang pagtingin natin sa krus ay paghihirap. Ang tingin natin sa krus ay pasakit. Kaya nga, we have that expression na, ikaw ang krus ng buhay ko. Pero nawag nawa nating makita ang krus bilang isang negatibong simbolo. Sapagkat, yung itsura pa lamang ng krus, it always depicts a positive sign. Maaaring ang krus ay simbolo ng paghihirap, ang krus ay simbolo ng pasakit, pero tandaan natin sa parehong krus, kung saan nagpakasakit ang ating Panginoong Yesus, dito siya muling nabuhay. Kaugnay nito, ang ating 2 punto. Ang krus
ay pag-asa at simbolo ng katatagan. Ang Nazareno ay larawan hindi lamang ng paghihirap, kundi ng pag-asa at katatagan. Sa gitna ng ating mga pagsubok, ang paalala sa atin, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga paglalakbay. Ang mga deboto ng Jesus Nazareno ay naglalakad ng ilang kilometro, nakikipagsiksikan, ngunit nagdarasal ng tahimik sa tinatawag nilang translasyon na larawan ng isang pananampalataya na buo at hindi naglalaho kahit sa gitna ng mga paghihirap, kahit anong init, kahit anong siksikan, kahit may badya ng pagulan, kahit hindi masisiguro kung makakalapit baga sa imahe ng Jesus Nazareno, but because of faith, because of that hope, because of that love, naroroon at nagpupursige dahil alam nila kay Jesus may pag-asa. Kaugnay niyan, ikatlong punto, ang imahe ng Jesus Nazareno ay mayroong tawag ng pagbabago. Ang paglapit sa Jesus Nazareno ay hindi lamang paghingi ng biyaya, kundi isa ring panawagan sa pagbabago ng buhay. Ang tunay na debosyon ay nakikita hindi lamang sa ating mga dasal, kundi sa ating mga gawa, sa ating pagmamahal sa kapwa, pagpapatawad, at pagtulong sa mga nangangailangan. Mga minamahal kong kapatid, sa ating bawat paghawak sa lubid ng Nazareno, pisikal mang paghawak dito o espiritual na paghawak sa lubid ng Nazareno, inaanyayahan tayong kumapit ng mahigpit sa Panginoon. Salya, hindi niya tayo iiwan. Ang kanyang pagdurusa ay naging daan ng ating kaligtasan at ito rin ang nagbibigay lakas upang ang bawat isa sa atin ay magpatuloy. Naway ang pagdiriwang natin ng kapistahan ng Jesus Nazareno ay magdala sa atin sa isang malalim na pananampalataya at mas matatag na pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Jesus Nazareno. Nawa, ang kanyang krus ay magpaalala sa atin sa ating kanya-kanyang krus ng buhay. Ngunit ang mga krus na ito ay hindi nangangahulugang negatibo, hindi nangangahulugang puros paghihirap. Ang krus ni Jesus ay simbolo ng pag-asa at katatagan. Ngunit kalakip ng pag-asang ito, ng katatagang ito, ay ang pagtawag sa atin para sa pagbabago. Salya, nawa, patuloy nating isigaw ang mga katagang ito, hindi lamang sa translasyon ng Jesus Nazareno, kundi salya sa buhay, salya sa pananampalataya, at salya sa pag-ibig ng Diyos. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos sa mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinangalan ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi mo kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kanyang pinasalamatan. Inihabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklo sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pangapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo, at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Esukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
isasagawa pong second collection ay para po sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Alleluia, Alleluia. Narito na ang manunubos, luwalhatiin ang Diyos. Walang araw ang utawi sa bibig ng mga pipi, pasasalamat at papuri, luwalhatiin, luwalhatiin, luwalhatiin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalusalo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip sa kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralcina, munghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:08 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mari po nating ilabas ang atin pong mga rosaryong daladala, mga imahe ng mga santo ng ating Panginoong Yesus, ni Santo Padre Pio at ng Mahal na Birhen, yung atin pong mga bagong piling mga gamit, mga dasalan, at iba pang mga kasangkapan sa pananalangin. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan.
O Panginoong Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan at kabanalan, gayon din ang pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po tayong lahat. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Madre Jesus Nazareno, dinaraman ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Isasagawa po natin ngayon ang panalangin sa umaga. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 9 ng Enero, pagkaraan ng pagpapakita ng Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Si Kristo ay napakita sa atin, halina't atin siyang sambahin. Si Kristo'y napakita sa atin, halina't atin siyang sambahin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay aawitan, ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Si Kristo'y napakita sa atin, halina't ating siyang sambahin. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabatala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Si Kristo'y napakita sa atin, halina't atin siyang sambahin.
tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kinalingan niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Si Kristo'y napakita sa atin, halina't atin siyang sambahin. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang iyong puso'y huwag nang patigasin. Tulad ng ginawa ng iyong mga magulang, nang nasa Meribas ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng iyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Si Kristo'y napakita sa atin, halina't atin siyang sambahin. Mga pastol, sabihin sa amin ang nakita nyo. Sino ang napakita dito sa mundo? Isang bagong silang na sanggol ang aming nakita at ang pulutong ng mga anghel na nagpupuri sa Diyos. Alleluia! Si Kristo'y napakita sa atin, halina't atin siyang sambahin. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa sa tubig na siyang lunas, bayaan mong sa sangtuaryo, sa lugar na dakong banal, Ikaw roo'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas ng pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y nagpupurit, Ikaw ang pag-uukulan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong ko na malapit. Sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang naghahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasa'y natitiyak. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mga pastol, sabihin mo sa amin ang nakita nyo. Sino ang napakita dito sa mundo? Isang bagong silang na sanggol ang aming nakita at ang pulutong ng mga anghel na nagpupuri sa Diyos. Alleluia! Sinabi ng anghel sa mga pastol, ibinabalita ko sa inyo ng may kagalakan, ngayon ipinanganak para sa inyo ang tagapagligtas ng sanlibutan. Alleluia! Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga nilikha. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, nakapapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga hamog at nyebeng nalalaglag. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga araw at mga gabi. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, liwanag at kadiliman. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, granizo at ginaw. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at niebe. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
Purihin ninyo ang Panginoon, mga kidlat at mga ulap. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. O lupa, dakilain ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang mga Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilalang na nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga maiilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Lahat ng tao sa daigdig, purihin ninyo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bansang Israel. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga saserdote ng Diyos. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga tapat. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng banal at mababang loob. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, Ananias, Asarias at Misael. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Pagpalain ng Ama at Anak at Espiritu Santo, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Sinabi ng anghel sa mga pastol, ibinabalita ko sa inyo ng may kagalakan. Ngayon ipinanganak para sa inyo ang tagapagligtas ng sanlibutan. Alleluia. Isang munting sanggol ngayon ang sa ati isinilang. Maliit ngunit tinatawag na Diyos na makapangyarihan. Alleluia. Purihin ang Panginoon, o Panginoon ay purihin, awitan siya ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat na pananalig. Magalak ka, o Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Ang Panginoon ay nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangapapangong babay, tagumpay ang ibibigay. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan, nataglay ang matatalim, nasundang ang mga kamay. Upang yaong mga bansay nagmalabis ay gantihan, at bigyan ng mamamayan ng parusang kailangan. Sa ganito ang kanilang mga hari papangawan, at ang mga pangunahin ay kadenang yaring bakal. Sang-ayon sa utos ng Diyos, mga bansay magdurusa, ang tatanggap ng tagumpay ay ang mga hirang niya. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Isang munting sanggol, ngayon ang sa ati isinilang, maliit ngunit tinatawag na Diyos na makapangyarihan. Alleluia. Pagdating ng araw na iyon, payayabungin ng Panginoon ang lahat ng pananim sa Israel, at ang bunga ng lupa ay magiging dangal at hiyas ng mga matitira sa Israel. Tatawaging banal ang matitirang banal sa Jerusalem. Ang lahat ng mga hari sa sanlibutan ay maninikluhod sa pagsamba. Ang lahat ng mga hari sa sanlibutan ay maninikluhod sa pagsamba. Ang mga lalaki at babae sa bawat bansay maglilingkod sa Kanya at maninikluhod sa pagsamba. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang lahat ng mga hari sa sanlibutan ay maninikluhod sa pagsamba.
Ang mga pantas ay naghandog ng ginto, kamanyang at mira sa Panginoon na anak ng Diyos at Haring kataas-taasan. Alleluia. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman anak ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat dubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga pantas ay naghandog ng ginto, kamangyang at mira sa Panginoon na anak ng Diyos at Haring kataas-taasan. Alleluia. Magalak tayo kay Kristong mahabagin na dumating upang palayain ang sangkatauhan mula sa kasalanang mapangalipin upang bigyan ng kalayaan ng mga anak ng Diyos. Umasa sa kanyang kalinga, ating sambitin. Sa pamamagitan ng iyong pagsilang, iadya kami sa masama. Panginoon, ikaw ay ikaw na bago pa magkapanahon. Ngunit inako mo pa rin ng isang bagong buhay. Patuloy mo kaming panibaguhin sa pamamagitan ng hiwaga ng iyong pagsilang. Sa pamamagitan ng iyong pagsilang, iadya kami sa masama. Kahit hindi mo talikdan ang pagka-Diyos mo, tinanggap mo pa rin ang matulad sa aming mga tao. Itulot mong makibahaging ganap ang aming buhay sa kabanalan mo. Sa pamamagitan ng iyong pagsilang, iadya kami sa masama. Naparito ka upang maging ilaw ng sanlibutan at guro ng kabanalan ang iyong mga salita naway maging ilaw sa aming daraanan. Sa pamamagitan ng iyong pagsilang, iadya kami sa masama. O salita ng Diyos na naging tao sa sinapupunan ng Birheng Maria, naparito ka sa daigdig, manahan kang lagi sa aming puso sa pamamagitan ng pananalig. Sa pamamagitan ng iyong pagsilang, iadya kami sa masama. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at reliyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may mga kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Sa pamamagitan ng iyong pagsilang, iadya mo kami. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kadakilaan magpakailanman. Amen. Amang makapangyarihan, tumulad sa amin ang iyong anak, sa kalikasan namin sarili niya ay inihayag. Tulungan mo kaming sa kanya'y makatulad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa umagang panalangin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga.